Hello guys, so first video upload natin to no? Nandito tayo sa Taiwan. So gumastos tayo ngayon ng 89 sa 7-Eleven. 89 to. Ito Chingaling ano. Tatry natin mamaya. Barbecue flavor ata to. Pero gusto kong i-highlight sa recording natin yung pera nila, no? Compare sa pera natin guys, yung mahaba yung pera ng Pinas, tsaka polymer. Samantalang ito, ayan, yung pag ganun, yung width is malaki yung kanila, pero yung length mahaba naman yung sa Pinas. Hindi siya polymer. Tapos yung barya naman nila, yung sa India hindi ako nakakuha ng pera dun eh. Yung pera nila yung ito, 5 piso. Tapos ito, G's. By the way guys, solo ako kaya nakapag-video ako ngayon. Yung mga kasama ko na 5 pumasok ang umaga. Napwesto ako sa wafer test. So ito yung 5 na ito piso. Ayan. Si Rizal, ang katumbas ni Rizal ito. Ayan. Ito parang 25 cents sa atin yan sa Pinas. So ito yung G's. Yung G's nila. Panlaban si Bonifacio. Ayan. Parehas lang. Piso. Yung 5 kahapon. Ano ko kahapon. So maglalaba tayo ngayon. Day off. First day off natin. Kaya muna tayong chingaling. Tapos tinapay. Magkakape tayo. Sanmig. So ito pala 7-Eleven guys. Imagine may 7-Eleven dito tapos sa Pinas. So kung working investor ka, defensive stock tong si 7-Eleven. So mamaya mag-chart tayo ng 7-Eleven na stocks na pwede mong bilhin na kahit nandito ka sa Taiwan or kahit sa bansa ka pa, basta may broker ka na nandyan sa Pilipinas, no? So yung stocks pero hindi siya recommended, no? So ang video na to ay hindi recommended, but sinasabi ko lang is may 7-Eleven sa Pinas, may 7-Eleven sa Taiwan or sa ibang bansa. So defensive stock siya. So kahit may COVID, may recession, yung mga tao convenient na bumili sa 7-Eleven. So sa tingin nyo babagsak pa yun o hindi, no? So isang tip lang yan guys. So yun lang. Maraming salamat.